Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Makasaysayang ikalawang magkasunod na gintong medalya nasungkit ni Golden Boy Carlos Yulo sa 2024 Paris Olympics. Ang kabuuang balita mula kay Aaron Bayato ng RP2 Sports. Isang makasaysayang performance ang ipinamalas ng ating pambansang gymnast na si Carlos Edriel Caloy Yulo matapos makapag-uwi ng 2 gintong medalya sa Men's Artistic Gymnastics ng 2024 Paris Olympic Games. Unang nagwagi si Yulo noong Sabado sa Men's Floor Exercise Final matapos magtala ng score na 15.000. Makalipas lang ang 24 oras kagabi lang, isa pang ginto ang dinagdag ni Caloy matapos i-dominate ang vault final sa score na 15.116. At sa broadcast time, ito na ang pinakamagandang performance ng Team Pilipinas sa kasaysayan ng Olympics. Ito na rin sa ngayon ang ikatlong ginto ng Pilipinas sa palarong Olimpiko. Samantala, 2 medalya ang inaasahan mula sa boxing courtesy of Ira Villegas sa women's flyweight at Nesty Petesio sa women's featherweight. Mula sa RP2 Sports, Aaron Bayato nag-uulat para sa Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At balitang Paris Olympics pa rin, patuloy ang kampanya ni Filipina hurdler Lauren Hoffman sa 2024 Paris Olympic Games. May pagkakataon pang makapasok ng semifinals ng women's 400-meter hurdles pagkatapos nagtapos si Hoffman sa ika-8 pwesto sa Heat 4 ng event qualifiers na ginanap sa Stade de France. Nagtapos sa oras na 57.84 seconds si Hoffman at nailagay siya sa ika-37 pwesto sa 40-woman field. Samantala, nagkaroon din ng pagkakataon si Filipino athlete John Cabang Tolentino sa kanyang kampanya sa Summer Games. Kinapos ang Filipino hurdler na direktang pumasok sa semifinals ng men's 110-meter hurdles pagkatapos nagtapos sa ika-6 na pwesto sa Round 1 Heat 1 ng naturang event. Nakapagtala si Tolentino ng oras na 13.66 seconds at nailagay sa ika-32 pwesto sa 40 hurdlers na lumahok sa qualification round. Nailagay si Tolentino katulad ni Hoffman sa repechage round kung saan may pagkakataon pa silang makapasok sa semis. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakatungtong sa entablado ang Alas Pilipinas sa Leg 1 ng 2024 Southeast Asian o CV League pagkatapos ang 4 na set na panalo laban sa Indonesia sa larong ginanap sa Vinh Phuc, Vietnam. Bumangon ang Pilipinas mula sa pagkatalo sa second set para kunin ang 25-23, 15-25, 25-23 at 25-21 panalo para makuha ang bronze medal. Ito ay isang malakas na pagtatapos para sa Alas Pilipinas na natalo sa kanilang mga unang laban kontra Vietnam at Thailand. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na ang women's national team ay nagtapos sa entablado sa regional simula pa noong nakamit nila ang back-to-back bronze finishes sa unang edisyon ng liga noong 2019. Nanguna para sa Alas si National University standout Alyssa Solomon sa nagawa nitong 16 na puntos mula sa 14 na kills, 1 block at 1 service ace, habang kapwa si Cici Rondina ng Choco Mucho at Ea Laroy ng Chero Tigo ay naka-13 puntos bawat isa. Ang middle blockers naman na sina Thea Gagate at Fifi Sharma ay nagambag ng pinagsamang 17 puntos. Magbabalik aksyon ang Alas Pilipinas sa second leg ng CV League na nakatakda mula Agosto 9 hanggang 11 sa Thailand. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naghiwalay na ng landas ang Converge at ang kanilang head coach na si Aldin Ayo 3 linggo bago magsimula ang susunod na PBA season.
Kasabay ng anunsyo ng FiberXers ay sinabi na din na papalitan siya bilang acting coach ni assistant coach Franco Atienza. Ang matagal na lead assistant ni Ayo na si Macjor Luwib ay aalis na din sa koponan. Sa isang pahayag, sinabi ni Converge Team Manager Jacob Lau na nagkasundo ang bawat panig na maghiwalay na sila ng landas. Kagulat-gulat ang anunsyo dahil kakagaling lamang ni Ayo sa pag-coach sa Converge sa Kadayawan Invitational Basketball Tournament sa Davao City. Magiging ikatlong coach si Atienza sa batang kasaysayan ng Converge na sumali sa PBA nitong 2022 pagkatapos bilhin ang prangkisa ng Alaska. Nakuha ni Ayo ang posisyon mula kay Jeffrey Carriazo pagkatapos ng 2022 PBA Philippine Cup at minandohan ang Converge papasok sa quarterfinals ng 2022 Commissioner's Cup at 2023 Governor's Cup. Subalit naging mahirap ang 2023 to 2024 season para kay Ayo at ng FiberXers kung saan nanalo lamang sila ng 3 sa 22 laro. Sa kabilang banda, nakuha naman ng FiberXers ang number 1 pick sa rookie draft kung saan pinili nila ang star ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL na si Justin Baltazar. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.